Hello guys! Malapit na ang Christmas guys. Kaya meron na kami ayan. Ayan, meron na kaming decoration. Okay. Okay guys, sa video na to guys, para makaiwas tayo sa anumang kapahamakan sa duty, pag-uusapan natin yung isang issue ng indiscriminate firing. Okay. So I hope na makatulong to, magkapagbigay ng kalinawagan sa kaisipan ng mga security guard, especially yung mga hindi nakadaan ng mga proper training o nakadaan man ay hindi na-discuss to, i-discuss natin ngayon to guys. Tara guys! Alright guys! Welcome sa Redels TV. 14 years more or less bilang security officer, security guard. Ano guys ha? Itong video na to guys ay isang tinatawag na malaking usapin to, malaking tulong to para sa mga security guard. At tapusin nyo to guys kasi pagkatapos yung mapanood to ay for sure madadagdagan, lalawak, makaiwas kayo ng anumang problema sa hinaharap bilang security guard tayo. Okay? So, bago ang lahat guys, marami akong natatanggap na mga comments, sir, bakit may kulay yung buhok mo? Bakit may earrings ka? Bakit may bigote ka? Kala ko ba officer ka? Kala ko ba security guard ka? Ba't mukha mo kang ewan? Kasi po guys, ako po ay isa na pong retired po. Maaga po ako nag-retired guys. Yun lang po ang ipagyayabang ko. At yun po dapat kong i-share sa inyo na paano ko nagawa yung mga ganong bagay. Anyway, sa ngayon, iba naman ang pag-uusapan natin ay regarding sa indiscriminate firing. Okay? So ako guys, ang channel ko po guys ay nag-o-offer ng mga information regarding sa pag-a-apply ng security guard. Regarding sa mga advanced learning, advanced knowledge regarding sa security guard kasi alam ko marami tayong mga training na hindi lahat na-discuss. So kung hindi man na-discuss, nakaligtaan man, pumunta kayo sa channel na yan. Ayan. Sa channel na yan guys, pumunta kayo sa playlist. Ayan. Pag nasa playlist na kayo, puntahan nyo yung security guard matters. Nandyan guys, for sure guys, pag napanood nyo yung mga video ko, madadagdagan yung kaalaman nyo. Kahit hindi na kayo nag-training ng proper training, basta't mapanood nyo yung mga video ko, madadagdagan yung mga kaalaman nyo. At marami din tayong mga video yun guys, na kakupulutan din nyo ng aral. At madadagdag nyo sa pagkatao nyo na kuhan. At marami din tayong mga travel na mga video dyan na pwede nyo panoorin kung wala lang kayong ginagawa dyan sa tabi-tabi. Okay? So, ano nga ba tong pag-uusapan natin? Indiscriminate firing, di ba? Pero bago ang lahat, guys, magre-react muna tayo, okay? Ito ay credit sa owner ng video. Ito ay bibigyan na natin ng reaction to. Ididikit lang natin doon sa ating discussion ngayon, ating topic ngayon, ang indiscriminate firing, okay? So, tara guys, panoorin natin. Diretso! Ako'y bahala! Sige! Sige, papunta! Sige, papunta! Ikaw ha! Sige! Ipusin ninyo, tanaw na to ha! Ipusin ninyo, sige na! Tanaw na to ha, ipusin ninyo ha! Ipusin ninyo ha! Tanawan ninyo, ipusin ninyo! Putang inana mo, sige, babante! Wala na ko! Talangin mo, inyong hanggang na isog na mo ha! Tawagin sila, Roy! Mahabag ka! Tawagin sila! Putang inanag ninyo ha! Tuwag mo tulak ko nito! Tuwag, kapianing! Putang inanag ninyo ha! Abante! Kani mo yung nagpusilo! Bubuto ninyong area ha! Nagsalig lang mo ha! Ikaw mo yung nagpusilo! Alright guys, napanood natin yung video. Credit sa owner. Yung video, nakikita nyo, may talalaking nagsasalita. Bisaya yon. At
Ang tapang niya, ha? Saludo sa iyo, sir. Ang tapang mo, sir. Nakakatakot yung forma ng gwardiya. Akala mo, nasa kwan, eh, no? Anyway, ang istorya noon, sa pagkakaalam ko lang, hindi ko ganong kwan. Hindi ko binuo yung video, guys, kasi iwas tayo sa tinatawag na copyright. Sa kanya yung video, hindi sa atin yon. Kinuha lang natin yung mga portion on it para lang makita nyo kung anong sitwasyon. Yung mga security guard, naglabasan dun sa kanilang AOR. Sa kanilang detachment siguro ba? Kasi may hinabol silang magnanakaw daw na ang binabanggit nung nagkakamera ay isang mga indigenous people na kumupunta daw dun sa area nila at nangunguha ng anuman. So, ang nangyari doon, hinabol nila. So, dala-dala nila lang, ikita mo yung gwardiya doon, kala mo, nasa pelikula, nasa shooting ng Batang Quiapo. So, porma siya, talagang bidang-bida yung pormahan niya. Kaso lang, ang tapang ng lalaki, kasi kung ako hindi ko pwedeng gawin yun, kasi baka alam mo na, hindi natin control yung utak ng tao eh. Baka biglang itutok sa yung baril, sa'yo ito, hindi. Nandun na nga tayo, meron kang camera, pero wala ka na sa mundo. So, saludo nga ako dun sa akuan. So, ngayon, ang nangyari, hinabol nga nila yon at pinaputukan yata yung sasakyan ng truck, naputukan yung truck, kaya napahinto at ang tawag doon sa mga, kung ilalagay mo sa mga police na operation yun, hot pursuit. Tama ba? Hinabol nila eh. Hinat pursuit nila yung mga magnanakaw. So, ngayon, tama ba yung action ng gwardiya? Pinaputukan niya ba yung yung truck, pinaputukan niya pa. Siguro talagang inisip niya. Excuse me. So, nakita nyo guys, ang tanong doon, tama ba yun? Tama ba yung ginawa ng mga gwardiya? Okay. Ang tawag doon guys, ano ba tong ididikit natin sa issue na to na indiscriminate firing. Ano ba yung indiscriminate firing? Ano? Indiscriminate, ayan, ilagay natin yung definition. Ayan. Indiscriminate firing of firearms. Any person who shall discharge or shot any firearms or any device without lawful authority or in a random, aimless, purposeless, or incriminate manners. Okay, ano ba yung incriminate? Yung bang sa Bisaya yan ay pataka. Sa Bisaya, pataka. Taga-Bohol kasi ako guys, baka isipin ng iba, Bisaya ka. Ako taga-Bohol ako, Bisaya talaga ako, tinig mukha ko, Bisaya mukha. Anyway, sa Tagalog, yung walang pili, yung banat ka na lang banat ng paputok ka ng paputok. So, indiscriminate firing yun. Anyway, so, naintindihan na natin guys indiscriminate firing. So, yung sitwasyon ng security guard, pag tiningnan nyo, kasi baka magaya kayo nagbumaril siya. Sa palagay nyo kaya, nasa tamang kwan yun? Nasa tamang manners yun? At bumit-bit siya ng kala mo nagsushooting o kala mo nasa kwan siya, nasa combatant siya na kwan sitwasyon. Talagang porma siya eh. Ganun eh, diba? Sa video na yun guys, sa dulo dyan guys, pinaghuhuli silang lahat ng mga polis. Ayan. Anyway, sinigway ko lang Anyway, doon tayo sa video. Unang-una guys, may tinatawag tayong AOR. Doon lang tayo allowed bumit-bit ng baril. Okay? EOR natin. Pangalawa, pag ninakawan ka sa area mo ng mga gamit doon sa area mo, hindi ka na allowed, gwardiya, na mag-hot pursuit. Yung habulin mo yung mga mananakaw na malayo na sa area mo. Bawal na yun, guys. Labas na yun sa iyong EOR. Ano pa kaya kung dala-dala yung baril mo? Dinala mo pa sa out of your EOR. Diba? Bawal na yun. At pinaputok mo pa. Patong-patong na yung kaso mo. Pinaputok mo pa. Mabuti na lang nandun yung tao na tumutok ng camera kasi
Wala siyang lusot doon. Pero kung titingnan mo yung video guys, yung mga officer niya, alam ko mga officer niya yun kasi naka-jumpsuit eh. Walang dalang baril. Walang dalang baril. Nakatayo lang, relax lang, nagmamasid lang sa paligid. Less yung kanilang kuwan doon. Wala silang kaso doon kasi kumbaga wala silang pananagutan sa batas doon kasi wala naman akong dalang baril eh. Nag-imbestiga lang ako doon sa pagnanakaw na kuwan, wala naman akong ginawang mga kasamaan dito kasi allowed naman tayong lumabas sa EOR natin kung wala tayong mga gamit na hindi authorized. Ang hindi lang authorized, yung pagdala ng baril sa labas ng EOR mo. Pero kung ikaw naka-uniforme ka, pumunta ka, bumili ka ng pagkain doon, naka-uniforme ka, wala namang pananagutan ka doon kasi allowed naman tayong lumabas kung may personal na kuwan. Allowed ka nga magbiyahe na naka-uniforme kung kaya mo eh. Kung kaya mo maging uniforme ka, magbiyahe pa uwi ng bahay mo, di para ka naka-duty sa bus o sa jeep, naka-uniforme ka. Anyway, allowed yun. Pero yung magdala ka ng baril sa labas, bawal na yun. Ako dati guys, hindi ko alam yung bago pa ako. Bata pa ako noon eh. Dito, bago pa ako, di sabi ko, bibili ako ng ulam ko, ng pagkain ko, di bumili ako. So, pagdating ko doon sa karinderya, may naka-sibilyang pulis. Mabait naman siya. Shout out. Pero matagal na yun guys. Batang-bata pa ako noon. Tinanong niya ako, boss, saan ka naka-duty? Sabi niya ganun. Sabi ko, dyan po. Sabi ko, hindi, dyan lang. Bisaya kasi ang Bisaya, hindi marunong magpo eh. Hindi kami mahilig maggamit ng po. Ngayon lang ako nakagamit nung medyo tumagal na ako sa Manila. Pero dati, bago pa ako sa Manila, hindi ako mahilig magpo. So, dyan lang. Sabi ko ganun. Dyan lang, sabi niya. Alam mo bang bawal yung ginawa mo? So, nagtaka ako, ba't bawal? And bumili na naman ako ng pagkain ko. Ang tinutukoy niya pala, dala-dala ko yung 38 pa dati, yung caliber 38 pa dati, yung nagsimula ako ng mag-duty. Sabi ko, bakit po? Sabi ko ganon. Bakit? Sabi ko, wala nga po. Dala-dala mo yung baril mo, bumibili ka ng pagkain, bawal yan. Sinagtaka ako kasi naka-civilian siya eh. Ba't yung ginaganon ako? So, ngiti lang ako, ganon. Tapos, nagpakilala siya na, pulis pala ako, Brad. Pulis ako, sabi niya. Hindi ko na alam na sinisita na pala niya ako. Pwede niya nga akong huliin na nun eh. Kaya lang mabait lang siguro yung pulis na yon. Gusto lang niya akong bigyan ng impormasyon which is hindi ko alam. May mga gwardiya dyan na baguhan, bata pa. Yung mga matatanda siguro alam na nila yan. Pero yung mga baguhan, mga bata pa, tandaan nyo to ha. Sinita niya ako at binigyan niya ako ng bawal yung dala-dala mo yung armas mo habang bumibili ka ng pagkain. So napaisip ako, bawal pala to. Isip ko, gwardiya naman ako ha. Parang ganun ang nasa isip ko. Anyway, so once na dinala mo na ang baril mo sa labas ng EOR mo, may kaso ka na doon. Illegal carrying of firearms na. Pwede kang kasuhan ng tinatawag na yung tawag dyan sa illegal possession of firearms na ikakaso sa'yo. Ngayon, dito na tayo sa guys sa video na pinaputok niya pa yung baril niya. Indiscriminate firing na yun, guys. Ano ba? Una-una, bago ka gumamit ng baril, kailangan ma-establish natin na we are self-defense tayo. Nag-self-defense. Wala ang kalaban. Wala namang armas yung mga kalaban mo. Basta ka na lang, gusto mo lang magpabida doon. Gusto mo, action na action ang datingan mo. Diba? Bumaril ka ngayon nang wala ka man lang kadahilan ng bumaril ka. Ano yung kinalaban mo doon? Wala ka ngang hinabol niyo yung magnanakaw. Hindi mo nga alam sino yung magnanakaw. Basta na nakita mo lang, may salubong ka lang dyan na parang feeling mo na ako, tapang na tapang ka na. Diba? Yun yung gusto kong ipakwan sa inyo na hindi tayo basta-basta magpaputok ng baril. Diba? For example, lang indiscriminate firing nung nag-duty din kami na bata pa rin ako. I-sample ko na to guys kasi nangyayari nga rin sa akin eh. Yung kasama ko, nag-usap kami, pareho kami bata. Single post kami pareho eh. The same agency kami, ng mga pulpul na agency. Na dispatch lang kami doon, na walang mga proper training.
Siguro wala na yung proper training yung kasama ko. Nag-usap kami na, kasi gabi na yun eh. Pre, sabi niya, nag-stack up ba yung baril mo, pre? Kasi ako hindi ko kinagalaw yung baril ko, natatakot ako eh. Hindi ko ginagalaw yan, basta binibit-bit ko lang. Bakit, pre? Sabi ko naman, kinakalawan na yung baril natin eh. Sabi, hindi pa kasi ako nag-training ng officer noon, security ordinary kasi first time galing ako ng Bohol, pumunta na Maynila, nag-guardia. No? So sabi ko naman, hindi ko rin alam to sa akin eh, sabi niya. Ewan ko kung puputok ba itong mga baril na to, sabi naman niya sa akin. Puputok siguro yan, sabi ko naman. Try kaya natin, sabi naman niya sa akin. So ako naman, sige pre, kasi bata pa ako, gusto kong mangkuhan eh. So ngayon, nilagyan ng baril. Mabuti may niyog dun sa tapat ng guardhouse namin. Pinaputok niya ng isang beses, pang! Di ang lakas, pang! 380, pong! Sabi naman, pre, hindi tumama sa buko. Gaganon-ganon pa kami dalawa. So, pumuputok pala pre, ang lakas pala, sabi niya ganon. Maya-maya, may mga kapitbahay nang pumunta roon, ano yung pumutok? Ano yung pumutok kanina? Parang baril yun gaganon-ganon sila. Ang sabi naman, alibintador po yun, mga bata yun, sabi naman ganon, nakaisip din kami ng dahilan. Hindi namin alam guys na may kaso pala kami doon. Indiscriminate firing. Kasi ang baril natin, kung gusto mong matry yan, pumunta ka sa firing range. Hindi basta baril ka na ng baril. At saka ngayon guys, kung gusto mong yung huli kong training yung huli kong nag-training na yung huli kong training, kung gusto mong tinatawag na tawag diyan, yung salba sa Bisaya, yung tawag diyan, yung warning shot guys, warning shot ganun. Sa huling training if correct me if I'm wrong sa ngayon, baka bago na rin. Nung huling training namin, bawal na magpa-warning shot sa taas. Kasi nga naman daw, yung tingga, baka mapunta sa mga unnecessary target, matamaan yung mga tao. So, ang tawag doon is spray bullet na ang tawag doon. Kailangan, maputukin mo lang sa lupa. Huwag naman sa semento, kasi pag semento, magbabounce back yung mga kuwan eh. Pang! Ganon. So, yung pinakabala niya, mapunta doon sa lupa, makuha doon, lalong lilibing siya doon. Anyway, ganon. So, hindi na ganon ang warning shot na sa bagong na information kung nakuha nung nagtitraining. So, yun na yun guys So, hindi tayo basta-basta baril ng baril, putok ng putok sa mga sitwasyon. Hindi tayo basta-basta putok ng putok na kailangan ang ating purpose na bumaril tayo is to self-defense na i-establish mo. Okay? Hindi yung putok ka ng putok kahit wala namang dahilan kasi gusto mo lang maging action star. Napapanood mo yung TV dyan, napapanood mo mga action movie dyan, feeling mo ikaw naman yun. Lalo na kung mapanood kang gwardiya na bida sa pelikula dahil napatay niya yung mga hold-upper. Tulad nung pelikula na ang gwardiya ay nakapatay ng mga hold-upper sa bangko, talaga namang self-defense yan kasi nakuha na nila yung bangko, na-penetrate na nila, kinuha na yung pera, at nagkuha na sila, tapos nakaposition siya. Baka gusto mo naman gano'n na naman, gusto mong maging bidahan. Hindi ganun guys. Una-una, kahit na sugurin ka ng tao sa area mo hindi sa ibang sa lugar. Sa area mo nasugod kasi may sira sa utak, hindi basta-basta barilin yan. Hindi mo basta-basta barilin yan kasi may role engagement po tayo. Walang dalang kahit susugurin ka lang kasi nababaliw na yung tao. Barilin mo? Pwede ba yun? May paa naman. Paa mo. O kaya, ang payat sa'yo, maliit, malaki ka. Payat sa'yo, pwede mo namang hand combat na lang yun Kung susugod siya, basta wala siyang kutsilyo Pero pag may kutsilyo, pwede mong tirahin sa paa. Ba't kailangan barilin para patayin? Una-una, huwag kayo mag-aim na pumatay ng tao. Kahit sabihin mong nasa katwiran kayo, mananagot ka pa rin sa Diyos niyan. Kahit hindi na sa lupa, sa Diyos. Kaya hanggat maaari, doon tayo sa kuwan. So, indiscriminate firing,
Una-una, hindi mo pwedeng iputok yung baril mo ng walang purpose. Walang aimless. Aimless, ibig sabihin, walang dahilan. Wala kang purpose, bakit ka nagpaputok ng baril? Diba? Kasi nga, yung ibang gwardiya, guys, ganito nakita niyo yung sa video na yan, yung mga officer nila, relax lang. Yung isang tauhan lang nila, siguro, wag na wag kayo magpagamit, guys. Wag na wag kayo magpagamit bilang private army. Magkano lang sweldo natin, guys? O, palagay natin, lakihan na natin. May sweldo tayong 700. Tapos nagpabilib ka, hindi mo alam ang batas, hindi mo alam ang saan ka dapat lalagay. Pinagpalit mo yung kalayaan mo sa 700 a day. Kasi hindi mo alam, hindi ka nag-training. Basta sinulduhan ako. Binayaran ako para protektahan kayo. Gaganong-ganong ka. Hindi yun. Kailangan nasa batas ka. Tulad yun, lumabas na kayo. Lumabas kayo, dala-dala mo yung baril. Bawal na yun. Pwede ka namang habulin mo yung magnanakaw. Walang problema yun. Huwag ka magdala ng baril. Magnanakaw. Di ba? Una-una, bakit nakanakaw yun? Sa question, bakit na nakanakaw sa loob ng kon mo? Tayo mga gwardiya ay anticipation tayo. Hanggat maaari, hindi makapag-penetrate yung mga magnanakaw dahil nandyan tayo. Kaya nga, 24 hours ang area natin. May kon. Kaso lang, hindi ko sinabi dun sa mga gwardiya, yun ang kinukuhan ko lang. Alam mo kasi, ang dami kong basher dito na iniisip nila. Pag nag-comment sila, pag may reaction sila, sa kanila na patungkol yung sinasabi ko. Hindi. Sa pangkalahatan ba, kaya nga na mayroon tayong informasyon para lang makapagpaligtas tayo ng tao, ng mga gwardiya. Makapagpaligtas tayo na hindi mapahamak. Okay, ganun yun. So yung sitwasyon na yun, pwede mo namang habulin yun na walang baril. Di ba? Pwede mo siyang kuhan kasi nga, pero yung nakapagnakaw na sila sa loob ng ating area, ay mayroon din tayong pagkukulang doon. Diba? Kasi bakit nakapasok yung magnanakaw na simple bago makapasok yan, anticipated na natin mga gwardiya. Kaya nga, 24 oras tayong binabayaran eh. Ibig sabihin, 24 oras tayong magbabantay. Bakit nakapasok? Dahil lulog-tulog to yung mga security guard. Relax, wala namang mangyayari yan. Kaya pinasok ka na magnanakaw, di nagkandahabol kayo ngayon. Ikaw naman security guard dahil feeling mo, bidang-bida ka kasi isipin mo, pag lalo na kung ang tapang ni ang tapang ni Tampulano, pinagbabaril yung mga tao. Hindi ganun eh. Tulad niyan, dinampot sila ng pulis. Kitang-kita sa camera, may matapang na tao, tinutukan ka ng camera. Di ba? Anong nangyari? Doon maka-question yung mga papilis mo, kung binili mo lang. Kasi kung naka-training ka, alam mo yung dapat alam mo yung action taking na gagawin mo. Kung nakapag-training ka guys, alam mo na illegal ko na to. Carry firearms na to kasi wala na ako sa EOR ko eh. Diba? Alam mo na yon. So yung mga officer niya, alam yon. Kasi bakit? Walang dalang baril eh. Nakita ko sa correct me if I'm wrong, kasi hindi ko naman binuo yung video, hindi ko inalam. Ang nakita ko lang yung indiscriminate firing na mga violation. So gusto ko lang i-share sa inyo na mga kung meron man manonood sa akin. Alam ko kasi kukunti lang nanonood sa akin at alam ko namang ilan lang yung subscriber ko, pero makapagpaligtas na ako ng 10 o 2, 3, accomplishment para sa akin. Hindi ko kilala yung mga tao nanonood sa akin. Nailigtas ko. Nabigyan ko ng tamang kaalaman. Kasi bakit ko ginagawa to guys? Dahil ako nung galing akong Bisaya, tatanga-tanga ako sa Maynila. Wala pa namang YouTube dati. Sino bang tuturo sa akin? Sino magme-mentor sa akin? Wala. Kaya ginawa ko, kahit makatulong ako sa inyo, di ba? So yun. Kung ikaw nagpa-proper training, alam mo ang action mo. Oops, ngayon tuturo. Sasabihin sa'yo ng officer mo. Kasi kami mga veterano, may veterano ako mga tauhan eh. Pag inutusan mo ng mali, magagalit na sa'yo bilang officer. Ano, sasabihin sa'yo, ano gagawin ko yan? Tapos ako mapapahamak, gaganon na. So ibig sabihin, may kaalaman yung security guard. O ngayon, ikaw wala kang kaalaman. Sabi ng officer mo, dali, habulin natin. Dali mo yung naset ka dyan. O di, ikaw naman, sinabi ng officer mo pabilib ka eh. Dali mo si Ganto, Tampulano, matapang yun. Ikaw naman, dahil sinabihan ka na matapang, lalo mong nilabas yung tapang mo. Pagdating, pabilib ka. Pagdating doon, ito na, pang! O, binaril mo ngayon kasi matapang ka eh. Action movie, action star ka eh. Ikaw si
Batang Quiapo eh. Hindi mo alam, sinubo ka na. Oh, alaman yung officer ang kasuhan. Although may pananagutan siya as a tinatawag na yung command niya, pero hindi siya yung direct sa kaso. Siya, ang may direct kaso doon, yung guardia, yung security guard na may bitbit ng baril at pinaputok niya pa. Okay lang sana mahuhuli, mahihilot ng agency yon kung binitbit mo lang. Pwedeng hilutin yun kasi kadalasan ng mga may-ari ng agency, mga ex ganito, ex ganon. So, connection na yan. Hindi, pakikiusapan lang yun. Mista o ano, pwede nang mag-usap yung dalawa. Eh, problema kung pinaputok mo, dagdag pa. Ang problema kung may tinamahan ka pang tao. At ang pang malala talaga, may napatay ka pa. Bibitawan ka ng agency, guys. At huwag mo nang hintayin mapunta ka pa dun sa ganong sitwasyon. Diba, huwag niyong payagan ang sarili natin, guys, na gawin tayong tinatawag na private army. Huwag. Magkano lang ang pinalit natin sa asweldo natin? Ipalagay natin, 1,000 na. 1,000, isang araw, papayagan mo bang masira ang kalayaan mo? Dahil sa gusto mo lang magpabilib sa officer mo, na ang officer mo naman ay wala namang pakialam sa iyo pagdating. Ang officer mo, dapat, kami mga officer, magbibigay kami ng guidance sa mga tao namin. Kung may proper knowledge kami. Eh may mga officer na hindi, walang proper knowledge, isusubo yung tauhan. Ako bilang Bisaya, ayaw kong makapagpahamak ng tao. Kasi naging tanga rin ako sa Maynila nung dumating ako sa Maynila. Ang dami kong katangahan na ginawa. So gusto ko na makapag-guide ako ng mga bagong security guard na hindi nga mapahamak. Okay na lang, mabuti ka mo, hindi rin ako napahamak. Ginaid lang din ng binagrong galawan ng Diyos, kaya ginaid ako. Pero kung ikaw mapahamak ka, 1,000 pesos lang ang iyong sweldo sa isang araw at sinubo mo ang iyong kalayaan dahil lang sa gusto mo magpabilib sa iyong officer na wala namang knowledge regarding doon sa action nyo, eh, mag-isip tayo, guys. So, naintindihan na natin ba yung indiscriminate firing? Kahit nasa pwesto ka ng area mo, kung tira ka lang ng tira, paputok ka ng paputok, lalo na yung bagong taon, Pasko. Gusto mong mag-ingay, paputok ka ngayon, pang! Oh. Nakuhaan ka ngayon ng camera. Tama ba yun? Nasa area ka ng AOR mo, napaputok ka ng baril? Yung kwento ko nga, yung dalawa kami, ng kasama ko, may kaso pa rin tayo dun. Kasi bakit? Tingnan mo nga, oh. Ha? Without lawful. Hindi authority. Di ba? Ha? Aimless or purposeless. Walang purpose. Pataka ka lang sa Bisaya. Di ba? Kung titingnan niyo yung definition, any person. Any person, ibig sabihin, yung mga naghahawak ng private owner ng mga baril, hindi rin pwede silang pumutok ng gusto nila. Pati mga pulis. Kunwari, lasing yung pulis. Boom! Sino matamang? Tang! O, di ba? Indiscriminate firing yun. Wala naman siyang purpose pala mamaril eh. Kasi kung bibigyan mo ng authority yung mga pulis na ganun, di, wala tayong laban mga sibilyan. Kasi sila naman ang hawak ng batas. Sila ang tinatawag na authority sa kwan. Tapos, kung walang ganitong kaso, wala. Ano pa kaya tayong mga security guard? Guys? So, I hope na maliwanag sana ito sa mga bagong security guard. Huwag na huwag nyong bitbitin ang baril nyo sa labas ng EOR nyo. Kung meron kayong hahabuling magnanakaw, iwan nyo yung baril nyo sa EOR nyo. Habulin na lang ninyo na wala kang dala kasi wala namang kaso yun. Naka-uniforme ka, pumakbo ka doon, may magnanakaw, sir. At tandaan nyo to mga security guard, pag nangyaring ninakawan ka sa area mo, at kahit hinabol mo pa yung magnanakaw, kasi gusto mong ipakita sa company na nagmalasakit ka, hinabol mo, may pananagutan ka pa rin at maaari ka pa rin i-RTO. Kasi bakit? Kaya kami nag-hire ng security guard ng 24 hours dyan sa area na yan para maiwasang pasukin ng magnanakaw. Bakit pinasok? Kasi lulog-tulog to yung security guard. Okay? So, pag dinala mo na sa labas yung iyong baril,
at pinaputok mo pa, doble-doble na kaso natin yun, guys, ha. So, huwag kayo magpagamit, guys. Tandaan nyo, huwag nyo ang security guard may proper knowledge, may proper na kaalaman, hindi basta-basta masusubo ng sino mang amo dyan o security guard officer dyan sa sarili mo. Pag ikaw security guard na alam nilang sinusubo ka na, huwag mong panghinayangan ang trabaho mo. Kaya nga palagi kong sinasabi, ulit-ulit, marami na akong bidyong ginagawa regarding financial literacy. Kasi yan ang dahilan bakit nasasamantala ang mga security guard. Bakit? Walang ganon. Walang pangkain. Maraming utang. Kaya gagawin lahat, mapabilib lang yung amo. Which is hindi naman natama yung iba. Guys, kung pinapahamak na kayo ng officer nyo, kung ginagamit na kayo ng officer nyo ng mga unlawful activities, bitawan nyo yung trabaho nyo. Pumunta kayo sa opisina nyo, sa agency, sir, hindi ko po kayang gawin yung mga pinapagawa nila. Yung officer nyo, di question yun. Hindi porket officer yun, ay tama na siya. May mga officer na hindi yabang lang din. Piling boss din. Kala mo siya may-ari ng kumpanya. Diba? Hindi. Pag mga veteranong security guard, ang dami kong hawak ng mga veteranong security guard, shout out sa lahat. Kasi, ang hawak kong mga tao nung nag-duty akong bilang officer, 100 mahigit. 200 pa. 100. Ang dami, kanya-kanya ugali. May baguhan, may tanga-tanga, may lasinggo, Pero yung mga veterano, pag once nautusan mo ng alanganin yan, nagagalit na sa'yo yan. At sasabihin sa'yo, ba't ako ang papagawin mo? Alam mo namang mapapahamak ako dyan, gaganunin na ako. Gawin mo na lang. Siyempre sasama loob ko bilang officer, pero tama siya. Bakit niya gagawin nga naman yon? Ipalagay natin, tulad yan. Habulin natin magnanakaw. Dali mo yung shotgun mo. Ginanunan ka. Diba? So, sumunod ka naman. Kasi nga, sabi ng officer mo kung sabihin, sir, bawal na yun, sir. Mahamak na tayo dyan, sir. Hindi na natin iriya yan, sir, Magdadala, abulin na lang natin, sir, kakuan. Di ba? Kung ang magnanakaw, tumakbo doon, lumabas na sa area mo, pwede mo bang barilin yon? Hindi na pwede yun, guys. Tamaan mo man o hindi yung magnanakaw. Kung hindi mo tamaan, pwede kang kasuhan ng mga paligid dyan, indiscriminate firing. Pag sabi ng nalaman ng officer, ng pulis na, sir, pinutukan po ng gwardiya dyan, sir, yan, ganun, di indiscriminate firing ka na. Okay lang sana kung malakas yung boss mo sa agency mo at mahihilot yun. Kung tinamaan mo yung magnanakaw, sasabihin mo, nasa katwiran ka ba na tinamaan mo yung magnanakaw pero out of your jurisdiction, may kaso ka rin, guys. Hindi na authorize yung baril mo na gamitin doon sa labas. Bakit namatay doon binaril mo doon sa labas? Kaya, ingat tayong mga security guard at I hope na marami akong mapapaabot na mga kaisipan, pagkatao. Kung may makakapanood sa akin ng 10, 20 na mga tao at nabigyan ko ng liwanag, isa ng karangalan para sa sarili ko na may tao akong na-guide. Kasi, una-una, hindi naman ako trainer Wala naman nag-hire sa akin na, mag-trainer ka dyan sa training center namin. Wala So ito, nagbibigay ako ng impormasyon kasi may YouTube na tayo, akin naman yung channel na to. Binibigyan ko ng maayos na kaalaman ang mga bagong security guard, lalo na yung mga kabataan, na hindi kayo magamit. Tandaan nyo, guys, hindi tayo private army. Kaya nga may guidance sa yung 11 General Orders, Code of Conduct, Code of Ethics. Pero ang mga security guard, minimorize lang yung Code of General Orders, pero hindi alam kung anong ibig sabihin. Laano pa kaya yung Code of Conduct, Code of Ethics, hindi na nila minimorize yan at hindi pa nila inaalam yan. Pero may mga video kong ginagawa dyan, pwede nyo nang panoorin yan at walang bayan. Okay, guys? So I hope na naintindihan nyo na kung ano yung indiscriminate firing. Huwag tayo basta-basta magpaputok ng baril natin nang wala naman tayong kadahilanan. Ngayon, sasabihin mo naman sa akin,
Eh sir, kailan ko paputukin yung baril ko? Baka naman inisip nyo, ay hindi basta-basta putok. May isa akong napanood na balita sa TV na magtiyuhin ba yun? O magkapatid, basta magtiyuhin. Nagbantay sila sa kanilang gate kasi ang binantayan nila subdivision. Ngayon, may tumawag sa kanila na may motor na umiikot doon. Parang nagkikising sa paligid, baka may itutumba. So ngayon, pinpointed na nila yung tao. Pagdating sa gate, hinarang na nila. Pagharang, hinarang nung nakakatanda kasi para magtiyuhin yun yung pamangkin niya, bata pa, pinasok niya bilang gwardiya. So nakasama sila sa trabaho. So siyempre, ang nagsisita, yung medyo nakakatanda kasi yun ang veterano eh. Pagsita ngayon, nagkaroon ng struggle. Naunahan ngayon yung matanda, binaril ngayon. Alam mo ang ginawang aksyon ng nakababata? Presence of mind guys ha, presence of mind. Paano gamitin ng baril ha? Alam mo yung ginawa ng nakakabatang matanda? Yung nakakabatang gwardiya? Tumba na yung matanda eh. Imbis na barilin niya yung penetrator, yung gunman, ang ginawa niya, hinawakan niya yung manibela ng motor. So hindi niya patatakbuhin, eh may baril na nga. Yun yung tamang panahon para gumamit ka ng baril. Mayroon nang nagkakuha na, that's the time na i-engage mo na yung sarili nyo. Hindi ko ginawa tong video na to para hindi nyo gamitin yung baril nyo. Pero, kaya nga, nakalagay sa definition eh. Purposely. Hindi purposeless. Okay? Nandun na yung threat ng gagawa ng kuwan, engage na tayo. Kaya nga sinasabi ko, may rules of engagement tayo sa mga security guard para pumunta sa yung umengage sa'yo. Hindi yung sobra ka namang tapang mo, sobra ka namang hot mo, na wala namang ginawa yung tao sa'yo, basta ka lang paputok ng paputok. Eh may kaso ka talaga dyan. Okay guys, I hope na maliwanag tayo at lang yung mga baguhan, pag humawak ka ng baril, alam mo yung purpose niyan. Alam nyo kung paano nyo gamitin sa tamang sitwasyon. Okay? Hindi yung gagamit kayo dahil napanood nyo sa TV na may action na kuhan. Ay ikaw naman, dahil baguhan ka, bata ka, hot na hot ka, nakahawak ka ng baril, gusto mong mabida na naman. Hindi ganon. So yung nasa video guys, ay pinick up sila ng mga pulis. At kanya-kanyang investigation yon, kitang-kita sa camera. So pahamak sa ngayon. Ang tanong, hanggang kailan siya ilalaban? So I hope na hindi nyo gagawin yon. Huwag kayong basta-basta na lang gumamit ng baril nyo at huwag nyo paputukin na kahit saan-saan lang yan. Kasi mayroon tayong tinatawag na indiscriminate firings. Okay, wag. So, yun na nga, sinabi ko, kung kailan nyo gagamitin ng baril nyo, yung nandyan yung threat talaga. Okay, nandyan. Pag once na may tinatawag na, yung sa kwento ko ha, once na may tinatawag na i-inform na sa inyo na may kuwan dito, kayo dapat nasa pwesto. Yung kung isa, ang ginagawa ng mga pulis, ang ginagawa ng mga pulis, isa ang pupront. Isa ang magsisita. Ang isa, nakahanda na. Huwag ka namang magpahalata na handa mo ng barilin kasi baka naman mayaman yung ginanon mo, di bigla ka ngayon kinasuhan na nakakatakot yung mga gwardiya. Pasimple ka lang na mag-cover ka sa isang bagay na hindi ka direktang tatamaan kung magkakaputukan. Okay, kung advance planning, kung bagay nga, ganun. So, ano bang tema, ano bang lesson learned dito sa ating video ngayon, guys? Ang nini-lesson learn ko lang, huwag tayong magpagamit sa mga employer natin o sa mga officer natin bilang parang gawin tayong private army. Hindi tayo private army. Hindi tayo mga combatant na tao. Tayo ay mga implementor ng kanilang batas doon sa kanilang area. Implementor. Bakit tayo may baril kung implementor tayo? Kasi, di ba may mga sitwasyon nga hindi natin kaya nang kontrolin sa ating mga kapangyarihan bilang human being. So, yun, last option yung baril pag may threat na. Siyempre, kung
kung yung may-ari ng kumpanya ay kinuha na, di ba? Pero kung overpower naman, huwag ka nang lumaban. Overpower na eh. Di ba? Di ba may mga dinudukot sa kuwan? Guard house, kumbaga, nagbantay ka sa bahay. Pinuntahan ka niraid ka ng mga 10 tao, puro mga high power ka, ang sayo, 3-8 lang eh. Lalaban ka pa ba noon? Taas mo na kamay mo. Ang dami kong pamilya. Ang dami pamilya. Ang dami kong asawa. Hindi. Ang dami kong anak. O, di ba? Ganun. Hindi yung basta nakita mo lang na may armas ka at gusto mong ipakita sa amo mo na ikaw yung defender nila. Banat ka rin ng banat. Hindi. So, I hope guys na naintindihan na natin guys what is indiscriminate firing all about. I hope na bigyan ko kayo ng kalinawan. Kung malinaw sa inyo guys, baka bindan nyo lagyan ng like ang ating video guys. Kung malabo naman, like pa rin. Ngayon, kung gusto nyo mga may pag-uusapan tayo guys, mga concern nyo, may comment section naman tayo, may comment naman. I-comment lang ninyo guys para pag-usapan natin. Ngayon, kung gusto mo naman mang-bash sa akin, o kaya gusto mo naman mang-asar, libre din yung comment section natin. Ilagay mo na lang dyan kung anong gusto mong isabihin dito sa akin. Basta ang purpose ko guys, makapagbigay ako ng guidance sa mga bagong security cam. Bye-bye guys. Don't forget to subscribe guys. Bye-bye.